Noong June 2024, dalawang lalaking business development executive na mula sa mga prestigyosong kumpanyang pangmedikal ang tumanggap ng imbitasyon mula sa isang babaeng Chinese na nakilala lamang nila sa medical trade show sa Paris noong buwan ng May para bisitahin ito sa MEDEV. Isa itong medical equipment company sa Pilipinas at lingid sa kaalaman ng dalawa na habang nakasakay sila sa eroplano ay nabibilang na ang oras ng kanilang buhay sa mundo. At noong July 1, 2024, isang libing ang idinao sa sementeryo ng Babaoshan, Beijing para sa isang lalaking pinaslang sa isang kaso ng kidnapping ilang araw na ang nakalipas. Ang kanyang pangalan ay Xia Kefu na 39 na taong gulang. Ipinanganak sa Yuanjiang, Yunnan Province of China. Nagtapos siya sa Yunnan City University at nagtrabaho sa Beijing Lepu Medical Equipment Company. Sa oras ng kanyang kamatayan, siya ay nagtatrabaho bilang marketing director ng Suzhou Rainmed Medical Technology Company ng isang kumpanyang itinatag mula sa bansang Hong Kong. Inilarawan siya sa obituary ng pahayagan bilang isang responsable, outstanding performance sa kanyang trabaho na may pagmamahal sa kalikasan. At si Mr. Sun Jing na isa pang biktima na 46 na taong gulang, ipinanganak sa Beijing at nag-aral ng chemistry sa University sa California, Irvine. At kalaunan ay nagtrabaho para sa Abbott Vascular. Naging US citizen at bumalik sa China para magsimula ng sarili niyang kumpanya ng medical device. Si Mr. Sun na may taas na 6'2" at malakas ang pangangatawan ay libangan din ang fitness gym at kilala sa kanyang integridad, sigasig at malawak ang social network. Ang parehong lalaki ay mga batikang professional sa negosyo sa industriya ng medical equipment na nagtatrabaho para sa iba't ibang kumpanya. Noong May ng taong ito ay dumalo sina Mr. Sun at Mr. Xia sa Euro CPR Medical Exhibition na ginanap sa Paris, France. At sa oras ng event ay nakilala ni Mr. Sun ang isang babaeng Chinese na nagpakilalang si Lina. Di umano ay isa daw siyang nagbebenta ng kagamitang pang-medical sa Pilipinas na nagtatrabaho sa kumpanya ng MEDEV. Sinabi niya na ang kanyang amo ay isang kilalang Chinese businessman na mula sa Fujian na may koneksyon sa matataas na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. At di umano ay inilipat ng kanyang amo ang focus nito sa negosyong pang-medical dahil sa pagbagsak ng real estate market. At ang kanyang kumpanya daw ay iniulat na nagpaplano na makipagsosyo sa mga pangunahing ospital sa Maynila at palawakin sa ibang mga probinsya sa susunod na taon, na may taunang kita na lampas sa $50 million o 2,914 million sa peso. At hanggang sa sumunod na buwan, sina Mr. Sun at Lina ay nakipag-ugnayan sa isa't isa at nagnegosasyon para sa professional medical business upang hikayatin si Mr. Sun na bumisita sa Pilipinas para sa isang on-site na inspection at upang makipag-ayos sa pamamahagi ng produkto. Matapos noon ay pinadalhan siya ni Lina ng Certificate of Invitation na mula daw sa sinasabing kumpanya nito na nakasaad ang nationality at passport information ni Mr. Sun. At inimbitahan naman ni Mr. Sun si Mr. Xia na mula sa Rainmed Medical Company para sumama sa kanya sa biyahe para sa medical device industry. Karaniwang nagkakakilala ang mga negosyante at customer sa mga exhibit na umaabot sa online transaction at pagkatapos ay bibisitahin nila ang lugar para sa negosasyon at nakikipagtulungan sa pag-inspeksyon kapag iba ang mga kategorya ng produkto. At karaniwan din sa mga developer ng negosyo na mula sa iba't ibang kumpanya na magsama-sama upang galugarin ang mga merkado. At sa planong paglipad ay inimbitahan din ni Mr. Sun ang isa pang kaibigan sa industriya na si Mr. Wei na tumanggi dahil sa hassle ng pagkuha ng visa. At noong 12:55 PM noong June 20, umalis sina Mr. Sun at Mr. Xia mula sa Beijing Capital International Airport sakay ng Philippine Airlines Flight PR359 papuntang Manila. At pagdating ng 6 PM, kinumpirma na nila ang kanilang flight pabalik sa Beijing na may petsang June 23. Samantala, pinaalam ni Mr. Sun sa kanyang assistant na si Miss Chow ang tungkol sa lahat ng nangyayari sa kanya mula sa paglapag ng eroplano noong 6:07 PM.
At si Mr. Xia naman ay nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng WeChat sa isang kasamahan sa trabaho sa China. Pagkatapos na ang kanyang telepono ay hindi na matawagan pa, pero nakakatanggap pa rin ng mensahe sa WeChat. At matapos kunin ang kanilang mga bagahe, sina Mr. Sun at Mr. Xia ay sinalubong ng isang taong ipinadala ni Lina at mabilis na sumakay sa dala nitong sasakyan. At bandang 6:57 PM, nagpadala si Mr. Sun ng isang larawan mula sa kotseng sinasakyan nila sa isang kaibigan sa pamamagitan ng WeChat. At pagkatapos nun ay hindi na rin makontak ang kanyang telepono. Kahit na paminsan-minsan ay nagpapadala siya ng mensahe sa WeChat at tumatanggi siyang sagutin ang mga calls ng mga kaibigan sa WeChat. So humigit kumulang 4 PM noong June 21, sinabi ni Mr. Su na siya may problema sa kinaroroonan nito. Natalo siya sa isang larong poker at agarang humihiling ng 15 million Chinese yuan, nakatumbas naman ng 158 million sa peso. At hiniling pa na i-convert sa USDT at i-wire transfer sa ibinigay na account. Samantala si Miss Chow ay humiling ng video call na tinanggihan naman ni Mr. Sun na sinasabing siya'y abala at iginiit sa sekretary na siya'y agarang mangolekta ng mga pera mula sa magulang at kaibigan ni Mr. Sun. At sinabi pa di umano ni Mr. Sun na at least kahit 5 million RMB muna ang maipadala ni Miss Chow bago mag 5 PM kinabukasan o lampas 40 million sa peso. At sinabi pang kailangan niyang manahimik at maging maingat. At matapos noon ay nakaramdam si Miss Chow na parang may mali. Kaya naman mabilis siyang nakipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan ni Mr. Sun. Noong 7 PM, sinabi ng isa sa mga kaibigan ni Mr. Sun na si Mr. Zhao na malamang ay nakidnap ito dahil binanggit niya kay Miss Chow ang pagkatalo sa poker. At alam ng lahat ng malapit kay Mr. Sun na hindi siya kailanman nagsusugal. Samantala sa ganap na 11:36 AM noong June 21, ang asawa ni Mr. Xia ay nakatanggap ng WeChat calls na mula kay Mr. Xia. At kung minsan pa daw ay may 3 boses pa siyang naririnig na nagsasabing siya'y nawalan ng pera sa club at nangangailangan ng 5 million Chinese yuan na humigit kumulang 40 million sa peso. Kalaunan ang tumatawag ay nagpakilala bilang mga kidnappers at nagbanta na may mangyayaring masama sa asawa kung hindi maipapadala ang pera. Ang pamilya ni Mr. Xia ay palaging nakikipagnegosasyon sa mga kidnappers nang malaman nilang siya'y pisikal na sinasaktan. At sinabi ng kanyang pamilya na ang pera ay handa na bago lumipas ang 1 oras. Ngunit sa sumunod na tawag sa telepono ay nagbago ang isip ng mga kidnappers at humihingi na ng 25 million Chinese yuan na humigit kumulang 200 million sa peso. At sa panahon ng pakikipagnegosasyon ng pamilya ni Mr. Xia sa mga tumatawag, ay paulit-ulit na humihingi ng pera ang mga ito at nagbanta na sasaktang muli si Mr. Xia. Kalaunan ay nagpadala ang mga kidnappers ng mga larawan at voice message ni Mr. Xia na sinasaktan nga ito. At pagkatapos ng ilang oras ng negosasyon, sa wakas ay napagkasunduan nila ang halagang ransom na 3 million Chinese yuan, nakatumbas ng 24 million sa peso, at ipinapatransfer sa ibinigay na account. Sinabi ng mga caller sa pamilya ni Mr. Xia na magbigay ng paunang ransom ng maaga na nagkakahalaga ng 1.5 million Chinese yuan, nakatumbas ng 12 million sa peso. At ilalagay nila si Mr. Xia sa isang lugar kung saan makikita ng kanyang pamilya mula sa malayo. At pagkatapos ay pakakawalan nila si Mr. Xia matapos na matanggap nila ang natitirang kabuuan ng ransom. At sa parehong oras, sabay na kinontak ng pamilya ni Mr. Xia ang Chinese police at inabisuhan ang Chinese embassy sa Pilipinas at ang Philippine Police, pati ang anti-kidnapping unit. Samantala nung gabi noong June 21, iniulat ng pamilya at mga kaibigan ni Mr. Sun ang nangyari sa kanya sa pulisya ng Beijing at nakipag-ugnayan sa pamilya ni Mr. Xia. Sinabi ng caller na nawalan ng pera si Mr. Sun at kung hindi sila magbibigay ng pera ay may matinding panganib ang naghihintay. Sinubukan ng pamilya ni Mr. Sun na maantala ang pagbibigay ng pera. Nagsasabing kailangan nila ng oras upang makalikom ng pera at wala silang mga virtual currency channels. At pagsapit ng 9 AM noong June 22,
Isang WeChat group ang binuo para sa pamilya at mga kaibigan ni Mr. Sun upang mapanatili ang pag-uusap at strategy na dapat gawin at makipag-ugnayan sa iba't ibang otoridad kabilang ang Chinese Police, ang Embahada ng USA sa Manila, ang Philippine Police at ang US Police. At noong tanghali ng Linggo, June 23, ang pamilya ni Mr. Sun ay sinabihan ng pulisya ng Pilipinas na kailangan nilang makipag-ugnayan sa Embahada ng Estados Unidos at sa grupong Anti-Kidnapping Group or AKG ng Pilipinas. Ang pagsisikap na ito ay pinagpaliban hanggang Lunes at noong June 24 ay nakialam na ang FBI sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 agents sa Pilipinas para mag-imbestiga. At pagsapit ng 7:23 AM noong June 23, si Mr. Sun ay nagbigay ng huling tawag sa kanyang ina na humihiling na magpadala ng 200,000 Chinese yuan para mabigyan siya ng tubig o 1.2 milyon sa peso. At sa ganap na 3:30 PM, ipinadala naman niya ang kanyang huling mensahe na nagsasabing, "Ma'am, maaari ka bang magpadala muna ng pera?" Gayunpaman, sinabi ng kanyang kaibigan na ang mensaheng ito ay malamang na hindi mula kay Mr. Sun dahil halatang sina Mr. Sun at Mr. Xia ay sinaktan at inabuso na ng mga panahong yon. Isinawalat din ng mga source na ang tinatawag ay isang lalaking nagsasalita gamit ang Fujian accent na katulad kay Lina na mayroon ding Minan dialect accent. At ito isang haka-haka na siya'y Pilipino o iba pang nationality. Ang caller ay tumanggi na tumanggap ng isang maliit na bayad upang i-verify kung buhay pa ang mga biktima. At makikitang maikli lamang ang ginagawang pakikipagtransaksyon ng mga kidnappers sa pamilya ng mga biktima upang maiwasang matuklasan ng pulisya. At nung tanghali ng June 24, ang deadline na ibinigay sa pamilya ni Mr. Xia para magbayad ng ransom. Sinabi ng caller ng istasyon ng pulisya ay magbubukas sa Lunes at dapat na silang makipag-areglo bago matapos ang ilang oras. Agad na inilipat ng pamilya ni Mr. Xia ang 3 million Chinese yuan na humigit kumulang 24 million sa peso sa 2 magkahiwalay na account na ibinigay ng mga kidnappers. Ang isang teorya ay ang ransom money ay binayaran ng kumpanya ni Mr. Xia sa kabila ng pangako ng mga kidnappers na palalayain ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi kailanman pinalaya si Mr. Xia. At noong June 25 at 26, isang lokal na media sa Pilipinas ang nag-ulat ng isang kaso ng mga bangkay na natagpuan sa masukil na lugar na tumugma sa mga detalye ng 2 biktima sa kasong ito. Ayon sa mga ulat, bandang 11:20 AM noong June 24 sa Barangay Patintinan, Sangay, Camarines Sur, isang 13 taong gulang na batang lalaki at ang kanyang mga magulang ay naglalakad sa mga palumpong ng damuhan malapit sa isang bangin. Nang aksidente nilang madiskubre ang 2 bangkay na nakabalot sa kumot at agad nila itong inireport sa pulisya. Kalaunan ay dumating ang mga pulisya sa pinangyarihan ng krimen. At pagkatapos ng paunang pagsisiyasat, ay natukoy na ang 2 namatay ay tinatayang nasa pagitan ng 35 at 45 years old. Ang mga katawan ay malinis at walang nakitang mga tama ng bala o saksak at hindi pa naagnas. Sa simula ay nag-isip ang mga pulisya na ang mga bangkay ay tinapon ng mas maaga na maaaring noong madaling araw o noong nakarang gabi ng 23. Kinuha ng mga pulisya ang mga bangkay para sa karagdagang investigasyon upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan at sanhi ng kamatayan. Sa unang resulta na ginawa ng autopsy ay nakitaan ang mga katawan ng maraming mga pasa at walang nakitang iba pang mga pinsala. Pinaniniwalaan na ang 2 biktima ay maaaring nabigyan ng nakalalason na sangkap na humantong sa kanilang pagkamatay at wala pang ibang detalyeng ibinigay na tungkol sa sanhi ng kamatayan. At pagsapit ng June 27, ipinaalam ng kapulisan ng Pilipinas sa pamilya ni Mr. Sun at Mr. Xia na sila'y pinatay noong June 24 at ang sanhi ng kamatayan ay pinaghihinalaang suffocation. Samantala, ang pamilya ng mga biktima ay dumating sa Maynila ng araw na yon upang harapin ang resulta. At noong July 3, kinumpirma ng tagapagsalita ng Philippine National Police na si Police Colonel Jean Fajardo na ang 2 bangkay na natagpuan noong June 24 sa Patintinan Village, Sangay, Camarines Sur ay ang nawawalang mga biktima na sina Mr. Sun at Mr. Xia.
At ang lokasyon kung saan natagpuan ang mga bangkay ay 500 kilometrong layo mula sa Maynila. At ang resulta ng autopsy ay nagpapahiwatig na sina Mr. Sun at Mr. Shah ay labis na sinaktan bago pinatay. Matapos noon ay nagpadala ng espesyalista ang anti-kidnapping group ng Philippine National Police para i-verify ang resulta ng autopsy. Iniulat nila na ang mga bangkay ay hinawakan ng mga professional na mga kidnappers at sindikato dahil walang iniwang mga fingerprints o pagkakakilanlan ng impormasyon ng mga suspek. At matapos ang huling autopsy ay nakremate na ang bangkay ni na Mr. Sun at Mr. Shah. Sinasabing si Mr. Shah ay malamang na pinatay sa kanilang ikatlong araw sa Maynila. Ang pamilya ni Mr. Shah ay nagbayad ng ransom matapos siyang mapatay na nagpapahiwatig na ang mga kidnappers ay walang layunin na palayain sila. At ang mga kaibigan ni Mr. Sun naman ay nagpahayag ng kanilang pagkagulat na nagsasabing hindi nila inaasahan na ang dalawa ay papatayin. Pinangahawakan daw nila ang kaunting pag-asa hanggang sa marinig nila ang masamang balita. Samantala, ang Medev Company sa Pilipinas ay agad na nilinaw na wala silang empleyado na nagngangalang Lina. At ang invitation letter ay hindi inilabas ng kanilang kumpanya kailanman. Ang pangalang Lina ay peke at walang dudang alias na ginagamit ng mga kriminal. At pagsapit ng July 5, ang insider ay nagsiwalat na nakilala na ng pulisya si Lina na may kasabwat na hindi bababa sa 5 lalaking suspek sa pamamagitan ng paghahambing ng larawan. Kinumpirma nila na ang taga-Taiwan si Lina at wala siya sa Pilipinas at patuloy pang pinaghahanap ng pulisya ang lahat ng mga suspek na sangkot kabilang na si Lina. Binanggit din ng insider ng mga katulad ng pattern ng kriminal ay naganap na noon at ang pangalang Lina ay naiugnay na sa ilang mga kaso ng kidnapping. Sina Mr. Sun at Mr. Shah ay malinaw na nahulog sa isang maingat at planadong trap, nakilala sa bansang China bilang pig slaughter scam. Sa scam na ito, ang mga biktima ay parang baboy na pinapataba para katayin. Sa umpisa, ang scammer ay bubuo ng isang relasyon para sa tiwala. Sa prosesong ito ay madalas na nangangako ng mga benepisyo o pipintahan ng isang malarosas na future ang mga biktima. At kung minsan ang mga scammers ay gumagastos pa ng kaunting halaga. At kapag dumating na sa tamang oras o ang baboy na inalagaan ay mataba na, ang mga biktima ay lolokohin na o kikidnapin para sa ransom. Ito ang pagkatay ng mga malulupit na scammers na papatayin ang mga biktima para maalis ang panganib na mahuli sila. Mayroong iba't ibang anyo na malalaking slaughter scam, kabilang ang pag-iibigan at pakikipag-date, mga imbitasyon sa paglalakbay na nag-aalok ng trabaho at mga inspeksyon sa negosyo. Ang mga scammer na ito ay karaniwang naglalagay ng bitag sa mga bansa sa Southeast Asia, tulad ng Philippines, Malaysia, Indonesia at Myanmar. At matapos kidnapin ang biktima, ay hihingan ng ransom ang pamilya nito. Ang ilang mga biktima ay napipilitang gumawa ng panloloko sa telecom, na karaniwang tinatarget ay mga tao sa mainland China. Ang mga Chinong walang halaga ay brutal na pinapatay at ang kanilang organ ay ibinebenta. Ang pagpili sa Southeast Asian countries ay napakadali para sa kanila dahil marami sa mga bansang ito ang nawalan ng regulasyon sa pananalapi at mahina ang pagpapatupad ng batas, at ang ilan ay inalis na ang parusang kamatayan. Ang mga Chinese ay kadalasang hindi pamilyar sa Southeast Asian markets at environments, kaya ginagawa silang pangunahing target. Ang mga bukas na capital market sa mga bansang nabanggit ko ay umaakit ng mga scammers na maghanap ng mabilisang kita. Ang korupsyon at hadlang sa wika ay nagpapadali din sa mga manloloko na kumilos. Ang malupit na katotohanan ay habang ang mga bansa sa Southeast Asia ay nagbibigay ng batayan para sa mga krimeng ito, ang mga utak at ilan sa mga salarin ay mga Chinese na pinupuntirya ang kanilang mga kababayan, at napakaraming kaso ng mga Chinese national na kinidnap at pinatay sa bansang Pilipinas. Ang mga magulang ni Mr. Sun ay nasa 70s na, at mayroon siyang naiwang anak na wala pang 17. At ang mga anak naman ni Mr. Shah ay mas bata pa. Ang kanilang asawa ay nawalan ng mabuting asawa, at ang kanilang pagkamatay ay napakalaking dagok sa kanilang pamilya na mahirap tanggapin.
Ang kasong ito ay sumasailalim sa totoong pangyayari, na nagsisilbing babala sa lahat na mag-ingat lalo na sa mga taong hindi mo kilala. Tanging gusto lamang ni na Mr. Soon at Mr. Shah na makipagnegosyo kay Lina. Ngunit ang gusto ni Lina ay ang kanilang pera at buhay. Ang libing ni Mr. Soon ay ginanap noong July 6. Umaasa kami na sina Mr. Soon at Mr. Shah ay makapagpahinga na sa kapayapaan. At ang mga kriminal na sangkot ay mabilis na madakip at dalhin sa hustisya. Ang nilalaman at materyales sa videong ito ay kinuha mula sa internet. Kung may napansin kang anumang error, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Pananatilihin kong updated ang lahat ng latest updates tungkol sa kasong ito sa community section ng aking channel. Salamat sa panonood.